Unsolicited advice, take 1. Hello guys! Happy today guys! Grabe yung switch up ng mood ko no? From serious to biglang all smiles kasi today, kita nyo naman, we're not in our usual vlog setup. Parang pa-podcast type na ito, ano? And actually, speaking of gabi yung switch up, I recently watched Obsession and movie siya. And it's a horror movie, and if you guys already watch it, let me know your interpretations and thoughts. Medyo straightforward siya ng a little bit actually, pero madami ka pa din, I guess, mahihimay sa kanya. And I haven't been able to watch a good horror movie in a while, and ayun yung, I guess, masasabi ko na a good horror movie in years. Medyo injured ako today kasi for some reason, may mouth sore ako. Noong nakang araw, nag-ask ako for any advice na gusto nyo manggaling sa akin. Although, ang itatitle ko yata na pangalan na itong podcast natin, or Ask Raya, I guess, is Unsolicited Advice. We're gonna start off with some light questions or general questions na feel ko baka makarelate kayo. So, may nagtanong, I find it hard to express my emotions. How could I overcome that struggle? Thanks, Ate Raya. Thank you so much for that wonderful question, ano? I can relate to that questions kasi growing up, ako yung isa sa mga talagang hindi ko masabi yung expressions ko or hindi ko makommunicate. Which, ngayon, na nandito ako ngayon sa posisyon ko, nagigets ko naman. I think I'm giving myself some grace kasi bata pa naman talaga ako noon. So, wala pa sa dictionary ko yung paano mag-communicate. Wala pa sa dictionary ko yung ano yung mga words or ano yung mga expressions na gagamitin ko just to make people understand me better. And it really depends kung iba-iba kasi tayo ng pag-express ng emotions eh. Kaya nga 'di ba madaming beses ang miscommunication sa mga relationship or even sa kahit sa mga kapatid mo lang, sa family mo. And ang daming nasirang pamilya just because of miscommunication. So hindi siya madali kasi nga ang daming mga bagay-bagay na nasisira just because hindi na-express ng isa't isa or hindi nyo na-express fully yung mga naiisip nyo and yung mga nararamdaman nyo. So, I think medyo wag nating iput sa pedestal na grabe yung iba, ba't ganun kaya i-communicate or kaya nilang magsalita ng ganyan kasi hindi talaga madali. If madali express ng emotions, if madali mag-communicate, I think the world would have been a better place. As in, sobrang perfect siguro ng mundo kung lahat tayo is nakaka-communicate ng mabuti, no? And yung walang mga bad intentions, I guess. But in my case, since I was a very young girl na, I guess, nagkaroon ako ng pent-up bitterness and anger sa mundo na nadadami na yung mga tao sa paligid ko kasi hindi ko ma-express na ang unfair ng buhay, la 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 la, ganyan. So, naaaway ko yung ibang tao, diba? Or, in fact, ako nga yung sa pamilya namin yung hindi pa nag-grow up yung mga younger sisters ko. Ako talaga yung sinasabihan na cold or hindi sa maldita kasi hindi naman ako sumasagot ever sa magulang ko, ganyan. More on talagang cold lang ako or distant, ganyan. Pero ngayon, sobrang talagang hindi ko na masasabi sa sarili ko na distant ako or ganun, maldita kasi talaga natuto na ako. And one of the ways na nag-help sa akin talaga is my deep understanding na gusto ko talaga mag-improve. Hindi ko na binibigay sa ibang tao yung burden na intindihin nila ako, yung burden na dapat maintindihan nyo kasi alam niyo naman pinadaanan ko, hindi ko na binibigay sa kanila yun. So, I'm trying to be better, to express better. And what helped me was, number 1, I read a lot. Sobrang dami kong binasa libro and siguro makikita nyo na ngayon mostly classics na or literary fiction. Kasi tapos na ako sa phase ko nung bata ako na romance, yung mga Wattpad books, yung mga kilig-kilig talaga, as in yung mga fantasy na young adult. Kasi
syempre nung age ko na yon, more on gusto ko yung fantasy ng teenager life eh. Pero ngayon, na tumanda na ako, I've started reading classics when I was, I guess, 16. So, yung transition ko from that, na YA to literary fiction, nagkaroon ng nag-grow din yung emotions ko. Kasi nakikita, nababasa ko yung mga pinagdaan ng ibang tao eh. And also, syempre, nagkakaroon ka din ng self-awareness na, for example, nagbabasa ako ng mga characters or narrators na hindi ko gusto. Yung mga ginagawa nila. So, syempre, nagsa-self-reflect ako na, oo nga, kung ako yung nasa posisyon niya, ano kayang gagawin ko? Kung ako yung nasa posisyon niya, ano kayang masasabi ko, ganyan. So, na-express ko yung emotions ko by just yung nag-iisip ka na nag-iisip kung ano yung pwede mong gawin sa scenario or pwede mong sabihin. So, na-apply mo siya in real life kasi na-express ko. Paano ko ba na-express? Minsan sa journaling, minsan sa pag-communicate, pakikipag-usap sa tao. Especially right na feel ko ang talagang magiging vulnerable ako na masasabihan ko talaga ng problema ko is yung older sister ko talaga. And I feel like naka-help din sobra na hindi siya judgmental. Hindi kasi siya yung type na yung magtatanim siya ng hindi sa galit, pero yung magtatanim siya na, sinabi mo nga yun nakaraan, ganito, ganyan ka. Hindi siya yung ganun type eh. So, feel ko naka-help din yung mga tao sa paligid ko na may mag-support sa akin na mag-express ng emotions ko ng sobrang vulnerable ako and sobrang tanggap nila ako, ganyan. Bukod sa pag-journal ko, syempre, pag binasa mo siguro yung journal ko, ang dami kong nasabi talaga. The best way talaga na makaka-express ka ng emotions mo is yung makilala mo yung sarili mo. Kasi nagkakaroon ng confusion kapag hindi mo alam yung sinasabi mo, hindi mo na-recognize, mali na pala. Although, syempre, matabing beses ako magkakamali na hindi ako self-aware. Pero, yun nga yung magandang way para matuto ka is through experience. Kasi ang dami ko na pong pinagdaanan na miscommunications. Pinaka-latest ko this year nga na talagang nag-switch na sa akin na, oo nga, ang childish ko, ang immature ko sa ginawa ko na yun, and hindi ko na siya uulitin ever. Kasi all these years, all 20 plus years ko, ganun ako kapeti. Pero nung kinausap ko na yung mga taong nasaktan ko, sabi ko, oo nga, talagang kailangan ko siyang baguhin. And I only got that answer because I was able to express and I was able to listen. Feel ko ang pinaka-root lang naman kung ba't tayo natatakot i-express yung emotions natin is because of fear. Fear natin na ma-reject tayo, fear natin na ma-judge tayo, fear natin na hindi tayo maintindihan, na hindi natin na-express ng tama, or ma-miscommunicate tayo, may misunderstand tayo. And don't worry dear, kasi lahat tayo na may misinterpret, na may misunderstand. Through experience na lang talaga kung paano mo siya i-express, kung pinaka-best way mo i-express yung mga emotions mo. Kasi ako, feel ko, pag sinabi ko tong isang bagay, pinaka-raw, pinaka-honest ko sinabi na yun. Pero sa ibang tao, ang sakit ko magsalita daw. Ang sakit ng tono ko, ganyan. Talagang straight up sinasabi ko, gonorch. So ako, natuto ko all these years. I mean, actually ngayong year lang. Talagang nirealize ko, oo nga talaga. Talagang minsan yung tono ko, minsan yung words ko, yung expressions ko, hindi maganda. So, okay lang kasi at least sasabihin nila ako and hindi na ibang tao yung magsasabi sa akin na pangit ng pananalita mo, girl. At least, di ba, na-express ko, na-correct nila, tapos, nakapag self-reflect ako. At the same time, hindi ko naman sasakripisyo yung sarili ko, pero ina-adjust ko lang. Diba? Dami ko sinabi sa isang question lang. Anyways, bago pala tayo mag-next question, sobrang thank you so much sa mga nag-send ng mga advices, ng ask for advices. I think we're gonna do a lot of these videos kasi sobrang daldal ko. And ang daming magagandang mga tinanong nyo advice na feel ko makaka-help din sa mga ibang tao. So, thank you so much for taking the time for asking me ng advice sa ating Instagram poll. Next naman na question, advice to someone who wants to move out but not yet financially stable. Kaya ko talagang siningit to kasi I've struggled a lot before nung bago ako mag-move out na ang dami ko nang pwedeng rason
para makapag-move out ako. Pero ang pumipigil sa akin is pera. Alam mo talaga, kung lahat lang talaga tayo is mapera, mayaman, sobrang, alam mo yun, ang dami ng lumipad, ang dami ng, walang fear, walang takot yung mga tao na i-pursue yung mga dreams nila, i-pursue yung mga gusto nilang gawin. Kasi hindi mo napoproblemahin yung pera eh, di ba? Kaya naiintindihan ko talaga kung bakit as much as possible na gusto mong mag-move out pero hindi mo kaya kasi hindi kaya ng financial, which nangyari din sa akin yan before, na yun lang yung nag-hold back sa akin. Kasi kung totoo siya, pwede na ako move out 2 years ago. Talagang sabi ko gusto ko na eh, kaso kailangan may mga conditions tayo na pera muna, 'di ba? Totoo naman, reality check din naman na at the end of the day, ang kailangan mo is pera. Kung mag-ask si Raya 1 year ago na anong advice mo sa akin kahit hindi pa ako financially stable, ang masasabi ko is more than the money, more than yung pera yung poproblemahin mo, ang patibayin mo yung loob mo. And not entirely sinasabi ko na tumalon kayo or tumalon ka na lang. Kasi ngayon na naka-move out na ako, may marami palang mas may problema pa bukod sa pera. I mean, doon nag-root lahat. Pero may nagba-branch out ng dahil sa pera or nung dahil naka-move out ka na. So, sabihin natin na meron ka na pambayad ng renta, may 1 year ka ng renta, may ilang months ka na pagkain. Pero yung pag hindi mo nahon yung sarili mo, na tibayan yung loob mo bago ka mag-move out, feel ko magkakaroon ka pa rin ng problema kahit anong gawin mo. Kasi hindi pala madali. Hindi pala ganun kadali na nabayadan mo na, ganito na, may nakatago na yung savings mo. Kasi hindi doon nagtatapos yung problema mo. So, ang advice ko talaga kung ako, na hindi pa financially stable, pero wala lang, magpe-prepare na ako. Talagang kailangan mo mag-isip ng iba't ibang ways na tatambling ka talaga para i-work out yung pag-move out mo. And dapat alam mo sa sarili mo na gagawin mo lahat para ma-maintain mo yung pag-move out mo. Kahit may pera ka na, kahit sabihin natin na talagang taga na sa bato na 2 years, you're good. 2 years, you're okay. Pero hindi mo talaga masasabi hindi mo talaga masusure ever. As in, magiging secured ka, oo. Pero yung magiging reaction mo sa environment mo, sa outside forces, I guess, yun yung pinaka-importante sa akin. Kasi, ang tao naman magaling naman mag-adapt eh, 'di ba? Feel ko lalo ang Pinoy, 'di ba, kaya sinasabi na resilient daw ang mga Pinoy. Which is bad. Which is sa akin bad thing yun kasi grabe, isipin mo sa sobrang dami natin pinagdadaanan as a Pinoy. Naging sobrang resilient na tayo, 'di ba? So, ang sa akin talaga yun na nagmamatter is paano ka as a person, paano ka mag-react sa mga problemang ibibigay or babato sa'yo dahil na-move out ka. Kasi wala na eh. Kumbaga, you're on your own now, kid. Sabi nga ni Taylor Swift, diba? And dapat i-apply mo yung song na I can do it with a broken heart. Talagang dapat hindi mahina ang loob mo. Kung wala ka man pera ngayon, hindi ka pa ma-move out, yun ang talagang kailangan na life skill na kailangan mo i-hold. Talagang kailangan matatag ka. Pinili mo yung desisyon na yan. Tapos, magbaback out ka, diba? Kailangan strong tayo. Kailangan, ito yung pinili ko eh. Ito yung gusto ko, diba? Ginusto mo to, diba? Wala namang nagsabi sa'yo mag-move out, diba? So, kailangan tatag ang loob. Yun ang isa sa mga hindi ko in-expect na kailangan mong mahon pag na-move out ka. Okay? Ito, sobrang personal nito. Dinian niya sa akin yung whole situation niya. So, thank you so much for sharing this private na pinagdadaanan mo. Sabi niya, "Hello, Raya. I'm 23 and I'm still in college because I shifted from pharma to medtech. Along the way, madami ako nabagsak na subjects kasi my anxiety became so overwhelming that I started avoiding classes. Every time I went to school, feel ko lahat ng mga nakapaligid sa akin was moving forward while I was being left behind. There were days when I'd run to the bathroom just to cry because I felt so alone and I'm convinced that lahat sila had their own friends samantalang ako wala. But this year, I've decided to transfer to a new school and give myself another chance.
Sa totoo lang, natatakot ako kasi I'm afraid of falling back into the same cycle, but at the same time, I really want this to be a fresh start where I slowly rebuild my confidence and stop letting anxiety make my decisions for me. I'd love to hear your advice for people who feel like anxiety has held them back in life. Made them lose, naiyak ako kasi nababasa ko itong sinabi niya na I'd love to hear your advice for people who feel like anxiety has held them back in life. Nakaka-relate ako. Side note lang na grabe yung anxiety na ang daming niyang buhay na I guess hinold back. Ang dami niyang buhay na naapektuhan. Anyways, made back in life made them lose confidence in themselves and left them feeling behind everyone else. First of all, I just want to say na sobrang proud kami sa'yo for recognizing and for, alam mo yun, yung tinutulungan mo yung sarili mo. Kumbaga, hindi siya yung iniwan mo na lang sa ere yung problema mo kasi ako, sobrang hangang-hanga ako sa mga tao na talagang may courage, may tapang na tulungan nila yung sarili nila kahit na sobrang hirap, kahit na sila nga hinang-hina na sa sarili nila, pero tinatry pa din nila yung best nila para mabuhay, para mag-workout ng yung buhay nila or maging okay yung life nila, I guess. So, sobrang saludo sa inyo, sa mga taong kahit ang daming nararamdaman, talagang tinatry nyo yung lahat, ginagawa nyo lahat. I also have a very bad anxiety to the point na nakaka-apekto na siya sa everyday life ko. So, it's so bad. It has gotten so bad. Kaya, sa sarili ko din, kung ano yung masasabi ko, hindi ko rin alam. Gabi na yung nilologic ko na yung sarili ko. Lahat na ng logic iniisip ko para lang hindi ma-validate yung mga iniisip ko. Para lang masabi ko sa sarili ko na, overthinker ka ba? Talaga bang yung iniisip mo, hindi naman nangyayari, pero iniisip mo lang ganyan, pero wala namang any backup or valid explanation kung yung iniisip mo, hindi naman dapat mangyayari, ganyan, etc. Madami kasi akong time sa buhay na nakakaramdam ako ng mga doubt. Or yun nga, naho-hold back ako, ganun. Pero I feel like the only way to go through it is to push through it. If nagigets mo yung sinasabi ko. Like, may mga times na hindi ko na, I can feel what I can feel. I can feel anxious. I can feel afraid. But that's okay. If I ever feel like I'm going back to the same cycle ever again, that's okay. If I have to do it scared, if I have to do it imperfectly, then so be it. Talagang wala na akong iniisip na iba. Kung talagang nakakaramdam ako ng fear sa sarili ko, I just have to do it scared. Kung nafe-feel ko na napag-iiwanan na ako ng ibang tao, then let them. Mauna sila, 'di ba? Mauna kayo. Go. I'm cheering for you. I'm clapping for you. Basta ako, I'm doing it on my own pace. Kasi at the end of the day, hindi ko naman na maalala kung sino yung mga nauna eh. At the end of the day, hindi ko naman na maalala kung sino ba yung tingin ko is kabatch ko, kung sino ba yung tingin ko is yung kasabayan ko. Hindi naman mag-matter yung mga tao sa buhay ko, not unless binibig deal ko sila. Which is hindi naman dapat, diba? Kasi I also have some friends na good enough if na left out sila sa life, ganyan. Pero may mga tao din naman na gusto bumalik sa pag-aaral. May mga tao din naman na pagod na sa trabaho. Tapos yung mga nag-aaral gusto na magtrabaho. Diba? Ganun lang kasi yung cycle ng life eh. Kaya nga nauso yung the grass is always greener on the other side, diba? It may look like mas maganda yung mga nauna sa'yo or mas maganda yung ibang posisyon. Pero hindi mo talaga alam kung ano pa yung mga niisip nila, ano pa yung pagdadaan nila. Kaya nagsettle na ako sa ganun. Kaya hindi na ako masyadong naiingit sa ibang tao. Kasi alam ko naman lahat may kapalit. Alam ko naman lahat ng meron ng tao may kapalit. Law of exchange. Diba? For the case of anxiety holding us back, wala talaga akong ma-advise kasi minsan, mahirap eh. Kasi baka mamaya yung anxiety pala talagang, alam mo yun, clinically diagnosed talaga na
kailangan na ng gamot, ganyan. Kapag nakaka-apekto talaga siya sa everyday life mo. Naalala ko sabi ng doktor dati na kailangan mo ipa-check if talagang everyday hindi ka na maka-function. I'm hoping and praying na maging okay ang lahat. And I hope din na kahit hindi man ako nakilala pero nagkaroon ng enlightenment or encouragement man lang sa'yo. Kasi we're all rooting for you here in our community. Talagang fighting. Magsisingit tayo ng mga ibang bookish questions. And may nagtanong din na super haba. Sabi niya, I love reading classics but I often find myself intimidated by their language, historical context, and sheer length. Sometimes I wonder if I'm reading them the right way or if I'm missing important meanings. As someone who has spent years reading, what advice would you give to someone who genuinely loves classics but occasionally feels overwhelmed by them? How do you stay patient with difficult books without turning reading into a chore? I love this question as a reader and a classic reader kasi I can relate. Talagang kahit ang tagal-tagal ko na nagbabasa, may mga times talaga na hindi ko naiintindihan yung mga binabasa ko, hindi ko siya ma-appreciate, hindi ko nagigets ba't nagagandahan sila dito, ganyan. Books are generally subjective kasi. So, yung ibang tao, mas prefer nila mas malaking libro or mas mahabang libro, mas makakapal. Yung iba naman, gustong-gusto, short stories. Yung iba, yung medium length. Ako actually, even though I love reading classics and I love reading big books, most of the time, I love short stories. As in, ayoko na nagbabasa ng sobrang haba. Ang dali kong maboard pag sobrang haba. Especially if it's a classic. Depende siguro kung maganda talaga yung story niya, interesting yung pinaka-plot niya. For example, The Count of Monte Cristo. I feel like ayun ang masasabi ko talaga na sobrang worth it. Basahin from page 1 to page 1,200. Madami kasing causes kung ba't ka ma-feel overwhelmed. For example, yung White Nights ni Dostoevsky, kahit sobrang short niya, madami pa ding mga tao na nahihirapan sa kanya or na-intimidate, na-overwhelm, ganyan. So, it's really not about the length. Although may mga tao na na-intimidate dahil sa sobrang haba kasi nga, mahirap ka na nga basahin ng haba mo pa, di ba? Kasi in my case, na-overwhelm ako most of the time kapag sa way ng writing. Kapag hindi siya nag-i-stick sa akin yung writing. Kapag experience ka ng reader, mapipinpoint mo na kagad kung ba't ka na-feel overwhelmed. Kasi ganito lang analogy niyan eh. Di ba kapag nalulunod ka, or nahihirapan ka lumangoy, imbes na sobrang bilisan mo lumangoy, ganyan ka, nalulunod ka lalo, di ba? So, pag binagalan mo lang, chill ka lang, relax ka lang, di ba? Suwabe ang buhay mo. So, ganun ko tinitake yung mga classics or books in general kapag na-overwhelm ako. Hindi ko siya yung, kailangan ko ilagay ito, kailangan ko gawin ito, kailangan ko ganyan. Kasi, madaming pwedeng dahilan eh. Pag na-overwhelm ako sa classics, madami akong ginagawa kasi iba-iba yung remedy or treatment niya. For example, yung binabasa ko na libro, na nahihirapan ako yung writing niya, hindi talaga nag-stick sa akin. Ang ginagawa ko, for the first 10 pages, sinasummarize ko or tinatape ko as nababasa ko. Titake note ko sa laptop ko kasi nahihirapan ako i-handwritten kasi napapagod agad ako. Nilalagay ko lang siya kahit yung simpleng ano lang na ito yung sinabi niya dahil yung nanay daw niya walang kwenta. Yung ganon. Kasi nga, kailangan siya mag-make sense sa akin kasi pag binasa ko lang siya ng passively, hindi ko talaga siya maintindihan kahit anong gawin ko. Talaga na-overwhelm ako which leads me to book slump. Pag pinilit ko talaga siyang basahin ng raw, nirodog ko siya ganyan. Kahit alam ko sa sarili ko na na-overwhelm na ako sa kanya. Kahit anong gawin ko, kahit basahin ko pa ng mabagal yan, hindi siya mag-i-stick sa akin. Kasi alam ko na una pa lang na na-overwhelm ako, nahihirapan ako dito. So, kailangan ko gawa ng paraan, which is yung take notes ko o yung mini-make sense ko as I go along the way. Second naman na pwede mong gawin kapag na-overwhelm ka sa length is to break it down, yo. Nag-breakdance pala, no? may mga books kasi talaga na ang sarap i-binge read and may mga books na ang sarap itapon kasi talagang hindi siya kaya ng isang basa lang, isang bagsakan lang. Kapag ganun ginagawa ko, minimum 50 pages a day. Kapag hindi talaga kaya, 20 pages, 25, ganyan. So, 25 kada araw para hindi tayo
ma-shook or ma-overwhelm. Tapos, alongside that, may binabasa ako na libro na na-enjoy ko. Na talagang madali lang basahin or kahit nga kinikilig lang ako, ganyan, nagbabasa lang ako ng mga manhwa, mga webtoon, para lang maengganyo ulit ako magbasa. At hindi ako mabukslap dun sa 25 pages na yon. You really don't have to force it. Kasi think long term. Kapag pinilit mo lalo na ma-overwhelm sa kanya, pag pinilit mo na tapusin siya within this week, it's okay to put down a book if it's not working for you as of the moment. Pwede mo siyang balikan anytime. So, minsan may mga book talaga na nababasa lang kapag tama na yung oras. Kasi may mga times na iniisip natin na kailangan natin basahin to, kailangan natin gawin to. Kaya nagiging chore na siya. Diba? Kaya nga yung house chore kasi kailangan mo siyang gawin. Kailangan mo maghugas ng pinggan. Kailangan mo maglinis. Pero yung reading itself, I feel like hindi mo siya mafe-feel na chore. Yung reading mismo. Pero yung libro na binabasa mo, yun siguro magpapa-feel sa'yo na medyo chore siya. Pag nabasa ko ng mga manhwa, talagang I can read them all day, all night long here. Hindi mo na mapapansin na nagbabasa ka. Ganung feeling. And I feel like as a reader, lahat kayo na reader, naiintindihan yung sinasabi ko, saan ako nanggagaling na yung feeling. Kaya nga we love reading. We love reading. We absolutely love reading. Kasi yun yung hinahanap natin, kinikrave natin na feeling. And naiintindihan ko yung question na paano mo gagawin yung feeling na yun kapag mahirap yung binabasa mo, di ba? Same lang na advice ko kanina, pero yung specific advice na ginagawa ko sa sarili ko is I just take it very, very slow. 10 pages a day. Ganun lang. Kung ano lang yung kaya ng kakayahan ng utak ko, na alam ko kapag naramdaman ko na ang hirap, ganun. Nag-i-stop na ako. Kinakalimutan ko na siya. Talagang stop na. Hindi na kailangan ng goal ng pages. Hindi na kailangan ng, dapat 25 pages. Nag-rely na lang ako sa emotions ko kung ano yung kaya ko. Kasi, mafe-feel ko na nagiging chore na lang siya kapag pinilit ko na ma-attain yung certain pages. So, pag magbabasa ako, kahit nga isang page lang, tapos naramdaman ko na nasusuka na ako, stop na ako. At least may nabasa akong isang page today. And that's fine. Ito naman, love question naman. Advice for someone trying to move on from someone who never made things clear. I love questions like these. Kahit hindi ko naman na-experience ng madaming beses. Kasi I feel like siguro mga 2 beses or isang beses lang ako naka-experience ng ganito. Ang moderns lang na today is situationship. I feel like ayun yung masasabi ko na kapag hindi klaro kung anong meron kayo, pero may something sa inyo. May situation sa inyo eh. So, situationship. I used to like a guy nung bata ako. Tapos, I mean naman kami, alam nyo, like mutual understanding, mutual feelings naman kami. Pero hanggang doon na lang. Gusto namin yung isa't isa. I mean, they find you attractive, you find them cute, may crush ka sa kanila. Pero walang plano. Alam mo yun, walang progression. Kaya lang naman hindi nagpo-progress ang isang relationship or ang situationship is wala kasing plano ang guy. Sinisagay agad, no? Hindi kasi syempre, sa lalaki naman talaga ang nakadepende. Since, hello, maganda tayo. Sila ang magnonigaw dyan. Sila ang mag-ask na, will you be my girlfriend? Yun ang sasabihin ko sa inyo, non-negotiable. Talaga, ever since sa akin, is I want to make it clear, if gusto mo ko sa relationship, kailangan tanong ka kung gusto mo manligaw or yun, yung pinaka first step sa akin. So, pag meron tayong mutual understanding na gusto natin isa't isa, pero hindi ka nag-man up para magtanong kung ano ba yung plano natin or ano ba yung intention mo sa akin, you're not really worth it. Isipin mo, ba't ka magdudwell sa tao na hindi kayang mag-man up to clear up kung ano bang intention na sa'yo. To clear up na, uy, ito yung plano ko sa'yo. Uy, ito yung nakakamdaman ko sa'yo. Uy, ito yung naisip ko. Diba? Like, paano ka magdadwell on sa ganung tao na hindi naman worth it ng time mo, hindi worth it ng feelings mo, and there comes a point na talagang hindi mo nakakayanin yung pag-iisip eh.
ayoko na ng ganito eh. Ayoko na ng ganitong lalaki na binibigyan ako ng room for doubt. Oo, pwedeng may room for yung actions naman niya. Ito naman siya sabi niya sa akin. Pero mas nanaig sa akin yung buwisit to. Kung gusto naman talaga ako nito, may plano to sa akin eh. May talagang i-clear niya yung intention sa akin eh. Talagang hindi niya ako pagda-doubt. Ganun lang yun. Alam ko, girl. Alam ko yung mga lalaki kapag gusto ka talaga, gusto ka talaga. Promise. So, kahit na anong rason niya na kung ba't hindi kayo klaro sa isa't isa or whatever. Kasi clearly kung hindi ka pa nakamove on sa kanya, I feel like you're also invested sa kanya. So, siya, kung gusto ka talaga niya, siya rin, hindi din siya papayag na, ano kayo, yung clouded kayo, yung hindi kayo sure sa isa't isa. Pero kung gusto ka niya, girl, promise, alam mo, promise yung mga lalaki, kapag gusto ka nila, mararamdaman mo. Magiging klaro, magiging clear as a sunny day kung ano yung intention nila sa'yo. Kaya ako sinasabi to, kasi para madali kang move on. Since you have to accept the fact na hindi siya worth it pag-isipan pa na. Hindi na talaga, and mas maganda pa na mag-spend ka ng quality time sa sarili mo and sa next mong relationship or sa next mong makikilala na alam mo na sa isip mo na pag hindi mo ako pinakitaan or pag hindi mo klinaro yung gusto mong intention mo sa akin, ayoko na sa'yo kasi alam ko na magiging ending yan eh. 'Di ba? Alam mo na eh, girl eh. Nangyari na sa akin yan. So, pag hindi ka klaro sa gusto mong mangyari, out. I feel like you'll move on better if you already have a deep understanding why that happened. And it's really not about you. Kumbaga, wag mo sisingin sa sarili mo or kailangan mo siyang iput sa pedestal na what if ganito ganyan, what if ganyan. Be mindful of your time, be mindful of your emotions or where you put your heart is, especially ngayon kung gusto mo mag-move on. Maging matipid ka sa emotions and sa time na ibibigay mo sa ibang tao na kahit wala sila sa buhay mo, dapat wala sila na kahit na isang sentabo ng feelings mo and time mo. Ito, favorite ko tong question na to. If you have a younger sister, what advice would you give her? Relationship, financial, and life. I love this question since I also have a younger sister. So, gustong-gusto kong magsabi na to kasi yung mga younger sister ko mismo, hindi ako papakinggan. Unang-una muna sa financial. I think if yung age nila, like teenager years, and I would also like to receive this as well. As much as possible, mag-ipon ka, mag-find ka na ng ways na iniisip mo na gusto mong i-monetize or anong gusto mong gawin sa buhay mo. It's not really about yung ano yung career mo or ng job mo. Pero sa panahon kasi ngayon, ang dami mo nang pwedeng gawin eh. Ang dami mo nang pwedeng side hustle, ganyan, na pwede mong gawing craft, yung gusto mong gawin mo. No pressure sa financial part kasi at the end of the day, you're still very young. Pero syempre, yung iba, yung mga hindi, no rush. Pero konting good pressure siguro yung gusto kong marinig ng bata ako kasi syempre bata ka, hindi na gumatter sa'yo yung pera masyado. Pero yung habit lang, no pressure naman kasi you're still very young, pero good pressure ng a little bit. Since it's not about the amount of money, but the habit, the financial habit or yung good money habits na mabibuild mo ng bata ka pa. Yun yung pinaka gusto kong matutunan nyo if you're very young. Kailangan nyo nang matutunan kung paano mag-save up, kung paano mag-risk sa iba. Kailangan nyo matutunan kung paano ba yung realidad ng flow ng money. Yun yung pinaka gusto kong matutunan sana ng bata ako, which hindi ko siya natutunan. Kasi feel ko in general kapag bata, di ba, more ipon, pag-iipunan mo yung gusto mo, concert, book, etc. Pero yung spending habits din. Saka maniwala ka sa sarili mo na kaya mong ibalik yung pera. Maganda kasi at a very early age, ma-rewire mo na yung brain mo na hindi ka kapaw sa pera. Minsan, pwede mo i-adjust yung flow ng money mo, pero yung subconscious na wala kang pera or nagkukulang ka palagi, i-rewire natin yun. Kahit na yun yung realidad, kasi syempre, most of the time, ganoon din naman ako. Pero ayoko lang maisip yun kasi nagiging negative na lahat ng ginagawa ko. Alam mo yung umiinit yung ulo mo kasi alam mong kulang yung pera mo or wala kang pera, ganyan. So, more on focus sa paano
gumawa ng pera versus yung wala kang pera. Magiging relationship advice ko siguro sa younger sis ko. Magkakaiba kasi tayo eh. Since yung iba, di ba, ang advice, as much as possible, kung malala ka ng madami or ano yun, trial and error talaga ang malalaki. In my case kasi, I'm very happy and I'm very proud na hindi ako, kumbaga, wala akong masyadong ex, wala akong masyadong boyfriend. As in, madami akong mga nakilala ng mga lalaki, mga MU, ganyan. Pero yung serious relationship na alam ko talagang, syempre pa nasa committed relationship ka, grabe na yun eh. Like, it will take a whole chunk of your time, a whole chunk of your life. And hindi lang sa present pero yung sa future. Alam mo yun, yung baka may hanggang sa pagtanda mo, dadalhin mo yung naging relationship experience mo. Kaya you have to be very, very careful and very intentional sa pagdating sa relasyon. And nagigets ko naman na kailangan mo ma-experience or makasalamuhan ng iba't ibang guy when it comes to relationship kasi hindi mo din talaga malalaman yung ano ba yung red flags, ano ba yung green flags, ano ba yung mga gusto mo sa lalaki kapag not until you experience it yourself. Kaya nga nakaka-help din sa akin yung bata ko na through reading, natetesting ko na kung ano yung mga gusto ko and ayaw ko sa lalaki. That helped a lot. And natuwa ako na nung era ko, sobrang dami ko nabasa na Wattpad books and mga romance novels. Kasi may reference ako minsan na, ayoko nito. Naiinis ako sa lalaking to. So, pag binakitaan ako ng real life guy, ng mga hints na gano'n, naano ko na siya, na-cross out ko na siya. At ay tatandaan nyo, pag sasabihin kong pinaka-advice ko sa relationship is stop dating men or people who don't even like you. So, saan ako nang gagaling, no? Nung sa phrase ko na yon, kapag naintindihan nyo ako agad, then you might have experienced it already. May kakalala ko, may jowa siya. Tagal nila 4 years, kanyan, or 5 years. Pero sa lahat ng years na yon, never kong nakitaan ng any sweetness or effort yung lalaki. And nalaman ko na lang din nung kinikwento niya sa akin, isang beses may nangyari sa kanila which is, isang beses daw, as in casual lang sinabi ng lalaki na, alam mo, ang talino ng pamilya mo, hindi ko alam kung ano nangyari sa'yo. Yung ganun, like, hindi mo masasabi yan sa taong hinahangaan mo, hindi mo masasabi sa taong like mo, sa love mo, even sa love mo, kahit yung like, diba? Kasi alam natin sa posisyon natin, kapag may gusto tayong lalaki, talagang hindi mo siya maiisipan sabihan ng gano'n. Hindi mo siya maiisipan na sasabihin mo sa kanya yun. And ang dami ding beses sa panaglalaro sila. Laro lang to Valorant, online games na lagi na sinisisi yung babae. Kapag natatalo sila or kapag may nangyayari hindi maganda sa round, lagi niya sinisisi yung babae. Bakit nyo dinidate yung mga taong hindi naman kayo gusto? May nag-ask din sa akin dati na, what if he's good with other person, he can do long message, he can say I love you to his friends, post them to his sockmed, so female friends daw niya. Pagdating sa'yo, you always have to ask him. Nakuha mo na yung sagot mo. Kasi he doesn't like you. He's just not into you that much. Doon ako nang gagaling. Kasi kung natural talaga Sinabi ko nga sa inyo kayo, di ba? Mararamdaman nyo yan kapag gusto kayo ng lalaki. Promise. Hindi kayo magda-doubt. Kasi sa lahat ng mga na-experience ko, doon hindi naman madami. Pero syempre, mas madami yung crush lang, MU lang, ganyan. Pero alam ko talaga, girl, kapag gusto ka ng lalaki, hindi ka magda-doubt. Talagang, walang sa'yo, walang intuition, feminine intuition na, wait, gusto ba ako nito? Or, ba't ganun? Ba't niya sinabi yun? Ba't niya ginagawa to sa akin? Bakit pag sa ibang tao, kaya niyang gawin to, pag sa akin, hindi? Alam mo na yung sagot dyan Ako na magsasabi ng sagot sa'yo. Hindi ka lang yan talaga ganun ka gusto. Feel ko maintindihan ako ng mga nasa healthy relationship na ngayon or na kuha na nila yung relationship na alam nilang, ito pala talaga yung totoong relationship. Kasi maintindihan niyo ako saan ako nanggagaling na natural na sa mga lalaki ang gagawin nilang care sa'yo, ang effort nila sa'yo. Sabihin natin, hindi talaga ma-post yung lalaki. Kasi may kakalala din ako na lagi siya nagpo-post ng mga trips niya, ng mga ganap niya sa buhay. Pero hindi ko siya masyadong nakita nagpo-post siya sa jowa niya. Which is fine naman if yung babae is also okay with it. Kumbaga, hindi naman siya nag-aas. Hindi naman siya nagsasabi na, ano ba yan? Natural naman sa lalaki mag-post ng jowa nila, ganyan-ganyan.
Kumbaga sa babae, hindi din siya gano'n. Natural siyang medyo secretive sila, ganyan. So, hindi naman magmamatter. Kumbaga, hindi ko sinasabi na black and white na pag di ka lang pinost ng lalaki, hindi ka na gusto. Depende kasi yan. Pero pag ikaw, as a person, and in-inform mo sa partner mo na bakit gano'n ka, tapos hindi niya binabago, ano na, alam mo na yung sagot, di ba? Ikaw naman, pag nakikita din naman niya, ikaw natural ka lagi nagpo-post ng pictures, nagpo-post ng videos. So, hindi ba, as a person na gusto mo yung tao, maano mo na, gusto pala niya lagi nag-i-story, gusto lagi yung picture, sige, picturean ko nga siya today. Ikaw din, di ba? Tayo may mga taong gusto sa isang tao. Napapansin natin yan. Napapansin natin yung mga maliliit na bagay. Kahit kayong order nila sa McDo, alam mo eh. Kasi nga, ganun mo sila kagusto eh. Kasi you pay attention to them. And if may na-misunderstand ka naman, tapos sasabihin nila, hindi, gusto ko kasi ng ganito. Okay, di ba tatatak na sa isip mo na, okay, next time, ito na yung gagawin ko. Kasi gusto mo siyang naturally, mahal mo yung tao. Naturally, gusto mo yung tao. Gagawin mo yung gusto niya. Pag-crush mo talaga yung jowa, pag nakita mo, uy, ang pogi mo talaga today. Uy, ang ganda mo today. Hindi yan magkukulang yan sa pag-remind sa'yo. Kahit hindi sila masyadong ma-message or showy, di ba? Natural lalabas sa bibig nila. Kasi for example, yung jowa ko, as in, hindi talaga siya ma-long message. Hindi talaga siya ma-sweet words. Pero pag nakikita niya akong maganda, natural na nawalabas sa bibig niya, uy, ang ganda mo. Mararamdaman nyo yan kapag gusto kayo ng lalaki. Mararamdaman nyo ang haba-haba ng hair nyo. Hindi na kayo magda-doubt. Hindi nyo siya ma-excuse na hindi kasi siya maganto eh. Hindi niya gagawin to kasi pag sa mga female friends lang niya to eh. Ganito lang siya talagang magsalita. Talagang may anger issues lang siya. Girl, pag gusto kayo ng lalaki, wala nang excuse. Mararamdaman nyo na lang talaga yan. Pwede naman madaming beses na, syempre, imperfect naman ang partner. Pero yung core, yung intuition niya talaga na, hindi, at the end of the day, talagang alam kong mahal na mahal to. At the end of the day, alam kong gusto talaga niya ako. Na pag seryoso ang usapan, pag kinausap mo siya na, pag ginawa mo to, hindi ko feel na love ako. Ma-alarma na siya. Pag hindi siya na-alarma, girl, kabahan ka na kasi which leads me to my last advice, which is don't let men test you. Huwag niyong hahayaan na itetest nila yung boundaries mo or hanggang saan yung pwede nilang gawin. So what do I mean by this? No, huwag niyong hahayaan in disrespect ka nila. And you can also do this by putting boundaries at the very start. Ano nilagay ko dito? Sabi ko, lagay ka na agad boundaries from the start and you should keep it para hindi ka magmukhang sinungaling. Ako ever since lahat ng mga lalaki dumaan sa akin, alam nila non-negotiable ko on cheating and disrespect. Talagang, girl, pag na-feel ko talaga na pag na-feel ko talaga na hindi mo ako nire-respeto or kahit konting takot wala ka sa akin, ayoko na sa'yo. Wala. Sobrang turn off talaga ako. Kasi, pag nilagay ko ng gunong, in-instill ko sa kanila yung gunong boundary, diba, matatakot sila eh. In a sense na, hindi lang dahil mahal nila ako, pero alam nila na panindigan ko yung sinasabi ko. Hindi lang dahil nananakot ako, ganyan. Alam nila na, mark my words, pag ginawa mo to, ayoko na sa'yo. So, wag niyong hahayaan na ite-testing kayo ng lalaki pa na, sige nga, mag-shit nga ako dito kung mag-i-stay pa to. Or, sige nga, sabihin ko nga sa kanya itong masakit na salita na to. Kasi, sa pagkakakalala ko naman sa kanya, okay lang to eh. Dapat ikaw din sa sarili mo, may boundary ka. Dapat ikaw din sa sarili mo, alam mo na hindi mo iti-testing yung sarili mo kung hanggang saan ba yung kaya mong itolerate. Kasi girl, wag na, hindi worth it kapag in the end mauubos ka lang kapag nagbigay ka ng ilang chances sa kanya. That's why it's very important for you to have standards and hindi mahirap ang standards mo, hindi mataas ang standards mo sa tamang tao. Tandaan mo yan. Ang standards mo, bare minimum yan. Hindi naman sinabi na kapag piso na lang yung pera mo, ayan, ayoko na sa'yo. Hindi naman ganun kahirap, diba? Hindi mo naman sinabi, girl, na kapag hindi ka CEO, hindi kita papatulan. Diba? Nahihirapan lang yung ibang tao kasi alam nila sa sarili nila, hindi nila magagawa. Alam nila sa sarili nila na hindi nila kayang i-keep up, which is a red flag. Ba't matatakot ang isang lalaki kung alam nilang matino lang sa sarili nila? So, boundary mo is magagawa naman nila na bare minimum naman sa kanila yun. Na natural lang naman sa kanila yung gagawin nilang i-express yung love nila sa'yo.
magiging loyal sila, faithful sila, i-update ka nila palagi, hindi nila hayaan mag-doubt ka. 'Di ba? Natural naman dapat 'yun, hindi na nga kailangan sabihin eh, 'di ba? Pag nasabihan ka ng, ang tali-tali na ng pamilya mo, ewan ko nangyari sa'yo. Talaga, pag sinabi sa akin yun, girl, ang ina mo rin, di ba? Minsan tayo mga babae, yun lang din ang meron na tayo, di ba? Yun lang din ang magiging basihan natin kung talagang worth it ba yung tao na to. Kasi most of the time, best foot forward ng lalaki, di ba? Sa unang mga months, ganyan, first 6 months, 7 months, 6, 7. Kaya pinaka-best ng test of love ng isang tao is kung hayaan ba niyang matesting niya yung boundary mo. So, wag niyo nang hayaan mag-play with the fire ang lalaki. Wag niyo nang hayaan na bigyan mo siya ng doubt na, uy, testing nga kung talagang yung sasabihin niya, gagawin niya. 'Di ba? Maging firm ka sa standards mo as a way to showing up for yourself para mahalin mo yung sarili mo. Kasi makikita ng lalaki yan eh. Trust me, nakikita nila kung talagang mahal mo yung sarili mo and talagang mahal kita, pero mas mahal ko yung sarili ko. Kapag ginawa mo yan, yari ka talaga. Anyways, I think I've dadal enough. Ang dami ko pang gustong i-advise sa inyo. Ang dami ko pang nakakuwang gusto nyong advice sa akin. I'm so sorry if hindi ko nasagot lahat this video, pero thank you so much for watching kasi we're gonna do another one kasi gusto kong sagutin lahat ng gusto nyong advices para hindi masayang yung oras nyo for asking me and for trusting me with your questions. Thank you so much for the daldal today. Talagang nagsumusuko na yung camera ko. Ang camera ko talagang sumusuko and madami pa akong younger sister advice na pwede kong i-advise sa inyo in the next video. And yeah, happy Sunday to you all. I love you all so much. And again, thank you so much for taking the time to listen, to watch, and yun lang. I love you all.